Naku mga kaibigan, talagang sinusubok nitong mag-asawang Vatman at Star for All Corrupts itong pasensya ni Congressman Leviste. Dahil itong si Congressman Leviste mga kaibigan, kumakailan kasi nakita natin yung pagtambalan ng administrasyon at ng governor ng Batangas na si Star for All Corrupt. Ngayon mga kaibigan, talagang nakita natin yung talagang gigil ng mga Batanggenyo dahil di umano mga kaibigan, yung tig to 200,000 na ayuda dapat sa 84 na barangay ng Batangas, hanggang ngayon hindi pa pinapamigay ni Star for All Corrupt Governor Vilma Santos. Tapos, isa pa to itong asawa niya ito na si the one and only Vatman na talagang hanggang ngayon ayaw pa rin talagang suspendihin yung pagtaas ng tax, yung talagang pagsingil ng value-added tax sa kabila ng krisis na hinaharap ng ating bansa. Kaya ngayon ito si Congressman Idol Leviste talagang nasubok ang pasensya at nag-file na raw ng resolusyon para imbestigahan ang diskriminasyon at pamumulitika sa budget ng governor ng Batangas, the one and only Star for All Corrupt, Vilma Santos. At handa raw humarap sa kung anumang pagdinig itong si Kong Leviste laban kay Governor Vilma at ang mga kapitan ng Batangas para lumabas ang katotohanan na yan. Lahat ng kapitan ng mga ng Batangas ay talagang kumakampi at talagang sinusuportahan itong si Kong Leviste. Naku. Talagang makikita natin na kung patuloy ang ganyan na ugali ng mga Recto at Santos dyan sa Batangas, di malabo mga kaibigan, mukhang si Kong Leviste na talaga ang papalit dyan bilang governor ng Batangas. O kaya itong si Kong Kiko Barzaga. Sa Cavite naman yun. Mga kaibigan, bakit hindi binigay ang 200k sa 84 na barangay at bakit tinatanong ang mga kapitan kung nanalo sina Vilma at Lucky sa kanilang barangay bago sila bigyan ng proyekto? Ano ba yan? Natampuhin naman tong governor ng Batangas. Hindi dapat binabase sa politiko o tampuhan ng alokasyon ng pera ng bayan. Tama naman po yan. Dahil ang pera ng bayan ay galing po sa mga taxpayer o yung mga constituents ninyo. Tama yan, tingnan nyo. Ito pa, yung pagsagot ni Magandang gabi po, Governor Vilma. Ito lang po ba ang inyong sagot? Sana sagutin ninyo o ni ng asawa mo kung bakit hindi binigay yung 200,000. Naku po. Ayan Next naman ito gumawa raw yung ng staff ni Vilma ng GC para bigyan yung 200k. Pero hindi niya sinama yung mga 84 na barangay. Itas sabi pa dun sa GC, iwasan daw yung pag-screenshot. Tapos sinabihan yung mga ibang presidente na wag daw sabihin sa barangay captain ng Taal at ng nasugbuwang schedule. Naku, may favoritism pala. Kaya itong si Congressman Leviste, aabonohin niya raw po yung 200,000 at siya na po mismo ang mag-aabon at mamimigay sa 84 na barangay. Grabe, saludo sa'yo, Kong Leviste. Sahod itaas, VAT alisin, Recto tanggalin. Yan po ang sigaw ng mga Batanggenyo. Ayan mga kaibigan, pakinggan natin atong pagsagot at paghamon ni Kong Leviste dito sa mag-asawang korap na to na naghahari-harian dyan sa Batangas. Panoorin natin itong si Kong Leviste mga kaibigan. Pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph Recto ang Senado na wag itong ipasa. Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates. At pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Naku po. Suportado rin ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT. Pero sinabi sa akin ng ating committee chair na hindi ito pinagbobotohan dahil tutol dito si E.S. Ralph Recto. Naku po, yan ang Pangalanan sinasabi natin ang humaharang sa pagtaas ng sahod at pagbaba ng buwis para hindi na ito kayang harangin ng hindi nagpapaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang napakatapang nag-name drop itong si Kong Leviste. Bakit nga ba hinaharangan ni nagfe-feeling na presidente na si Ralph Recto yung pagtaas ng sahod? Ngayon, pati yung VAT, ni ibaba, hindi nila kayang gawin.
yung sahod itaas, hindi nila kayang gawin. Anong gusto nilang gawin sa sambayan ng Pilipino? Anong gusto nyong gawin sa aming mga Pilipino? Ninanakawan nyo na nga ang Pilipinas, binababa, ayaw nyo pang ibaba yung presyo ng mga bilihin, ayaw nyo pang tanggalan ng tax, yung kahit yung fuel na lang, yung excise tax, hindi nyo matanggal. Tapos ngayon, yung sahod, hindi nyo naman maitaas. Napakakapal naman ng mga mukha ninyo. Grabe, harap-harapan nyo kaming pinagluloko. Ayan mga kaibigan, anong masasabi nyo dito kay Kong Leviste? Ako talaga saludo ako dito kay Congressman Leviste. Kayo mga kaibigan, talagang huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment at ang inyong pagsuporta dyan sa ilalim sa comment section mga kaibigan. At by the way mga kaibigan, bago natin makalimutan, isang like at subscribe lang sa ating channel. Maraming salamat na po mula kay Page Gen Z. Patuloy po nagpapasalamat sa inyong pagsuporta dito sa ating mga ina-upload na may init na balita tulad ng videong papanoorin natin dito. Si Manong Ted at itong si Attorney Michael Powa ay nagharap at sinagot po lahat ni Attorney Michael Powa yung mga tinatanong o yung mga katanungan ng ating mga DJ dyan sa radio station na to, itong si DJ Chacha, maging itong si Manong Ted. Sinagot po lahat ni Attorney Michael Powa. Napakaganda ng mga sagot ni Attorney Michael Powa. Panoorin po natin yan dito sa video ito. Panoorin natin ito mga kaibigan. Ninyo, sinasabi ninyo, hindi naman unexpected itong naging desisyon nga po ng Kamara ukol po dito sa nakahaing impeachment complaint kay VP Sara. Ito naman pong naging pahayag ng Senado ngayon ni SP Soto na ang sinasabi niya po, once matanggap po nila yung impeachment doon sa Senado, agad-agad convene sila the following day. Ito po ba inaasahan nyo na magiging ganito rin ang tugon ng Senado? Sa amin po, no, wala naman kaming inaasahan na ganun dyan. But nonetheless, discretion naman po yan ng ating Senate President and even the members of the Senate. So, nasa kanila naman po yan. It's been absolutely within their discretion kung gaano kabilis or kung kailangan pa ba nila ng mga oras para lang mag-convene sa impeachment court. So, siguro, yun lang po makukomento natin dyan. Wala naman po ako nakikitang mali sa sinabi nila. Wala po kayong nakikitang mali doon sa naging pahayag ni SP Soto. Kahit po merong Supreme Court decision na ang sinasabi, depende kung handa na rin po talaga sila. Pero kayo po ba, sa panig ng defense team po ni VP Sara, ready po ba kayo kung ganun maging kabilis ang pag-convene po ng Senado as an impeachment court? Opo, Ms. Chacha, kasi syempre we have to anticipate all possibilities. So, sa amin, in fact, as early as now, no, syempre, hindi ako magsisinungaling. Sa totoo lang, umaasa pa rin kami na pag mapunta to sa plenaryo ay ma-appreciate ng ating mga kagalang-galang na mambabatas kahit yung aming mga objections, no, doon sa ginanap na proceedings sa Committee on Justice. At ganun pa man, syempre, trabaho namin bilang mga abogado to prepare and to anticipate any possibility. So kung sakali man na talagang may akyat to at may transmit sa Senado at talagang mag-convene agad ang impeachment court, handa naman po tayo doon dahil yan ang isang bagay na talagang pinaghandaan na rin natin kahit last year pa. Handang-handa na po kayo. Though narinig ko po sa isang pahayag niyo, Attorney Michael, kung matutuloy na po yung trial sa Senado, hindi sa lahat ng hearing pupunta po siya. May mga pagkakataon na hindi sisipot si VP Sara. Yun po ang intindi ko. Tama po ba yun? Kasi po, sisipot lang naman po ang ating Vice Presidente kapag kinakailangan. So, as you can see dun sa mga previous impeachments na naganap natin, yung impeachment proceeding laban sa Pangulong Estrada, dun po sa impeachment ni the late former Chief Justice Corona, hindi naman po sa lahat ng trial date ay nag-a-attend. So, titingnan lang po natin kung saan kinakailangan mag-attend o kung merong incident sa isang hearing na kung saan kailangan talaga nandun ng Vice Presidente, doon lang naman po kinakailangan na pumunta ng Vice Presidente in person sa trial. Attorney, puntahan ko lang itong binahagi po ng isa sa mga abogado po ni VP Sara, no? Si Attorney Paul Lawrence Lim. Sabi niya rito, no? Evidence is curated, even spliced, context is ignored, opinion is substituted for facts. Guesswork is presented as investigation results, no? Ito po yung kanyang binahagi kahapon sa reaksyon nga po sa nangyari. Sa nangyari ho ba itong last hearing? Ito ba tungkol
lamang doon po sa video na iniharap ng NBI kung saan nga pinagbabantaan ng Vice Presidente ang buhay ng First Family? Manong Ted, ang pagkakaintindi ko, because si Attorney Lim is not part of the defense team. No? Siya ay lawyer doon sa, although kasama ko siya doon sa DOJ case. No? Kasi doon sa may sinampang reklamo laban sa Vice Presidente last year pa on grave threat and inciting to sedition. Ito yung pinag-uusapan nung huling hearing. Okay. I think he was pertaining to that alone. Kasi yun lang naman yung authority niya na pagdating dun sa kaso ng grave threat. I think what he meant, but again, I don't want to put words into his mouth. I hope he can explain it himself. Okay. Pero I think yung pananaw niya doon is hindi kasi napakita yung buong konteksto nung mga pahayag ng ating Vice Presidente doon sa press conference. Okay, sige. So, klaruhin ko lang po, no? Mabuti nga po yan kasi ngayon ang impression ng marami bahagi sa defense team dito po sa impeachment itong si Attorney Lim. Siya ho pala ay abogado doon sa case na isinampa. NBI po ito ho pertaining doon sa video na napanood natin itong huling hearing. Okay, ngayon. So, puntahan pa rin po natin to attorney itong video na ito. Opo. Napanood niyo ho ba yung presentation ng NBI dito? Opo. Sige. Naka-monitor naman tayo buong hearing. Opo. Attorney, ako ho pinanood ko rin ito. So, ako na mamamayan, meron bang tamang context na dapat kong isipin noong nagmumura po at kitang-kita ko naman, attorney, sabi nga ho, kayo ho na mga abogado, res ipsa loquitur. Panoorin mo yun, kitang-kita mo, nanlilisik yung mata ng Vice Presidente at ang lutong ng kanyang mura. At yung pagbanggit ng pangalan, dahan-dahan, ganun po. Sa ganun po napapanood namin, ano bang konteksto dapat namin tanggapin yun? Well, sa amin po, aming pananaw, of course, Manong Ted, I hope you would indulge me na I cannot disclose the full legal strategy pertaining to this allegation kasi baka masama talaga to sa articles of impeachment. So ayaw naming magbigay kaagad ng full defense namin. Pero siguro sa very general comment na magbibigay ko, unang-una dapat talaga natin pag-isipan yung or i-consider yung konteksto kung ano ba yung nangyari noon, bakit nagkaroon ng press con na gano'n, ano ba yung naramdaman na panggigipit ng panahon na yon. Pangalawa, I think ang isa na specific na pwede kong sabihin, may nagka-misinterpretation din kasi doon sa wording, hindi ba doon sa hearing, one of our honorable congressmen or members of the Justice Committee raised yung sinabi na ni Vice President na huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala sa security ko, may nakausap na ako, diba? And then it led to an insinuation na baka yung nakausap daw ay parte ng security, etc. Medyo may, para sa amin, with all due respect, of course, to the congressman who raised it, medyo may misinterpretation doon, because hindi kasi nga napakita yung ano ba yung tinanong sa Vice Presidente kaya siya sumagot ng ganon. Ang tanong doon by one, I think, vlogger or a media personality was on the safety and security of the life of the Vice President. Kasi nga daw may sinasabing kumakalat na Project Romanov, which is a threat to her life actually, and perhaps even her family. Kaya napasagot ang ating Vice Presidente na huwag ka mag-alala sa security ko, ma'am. Meaning, security niya. So, I think yung mga bagay na yun lang yung sinasabi namin na mukhang dapat sana ma-appreciate yung buong konteksto din. But of course, kami po meron kaming sariling teorya dyan at depensa para sa Vice Presidente, which I hope you can understand. We cannot disclose lang at this point in time. I personally sincerely understand, attorney, kung bakit po medyo limitado po ang ating pong pagsagot sa katanungan na ito. Pero sa pakikinig ko po sa inyo, ngayon, kahit pa paano, ako po, bilang isang mamamayan na nagmamasid nga dito po sa proceedings na ito, yung konteksto ngayon, para na-absorb ko na hindi, may nagtanong kasi kay VP Sara tungkol doon sa kanyang seguridad. Kaya niya nasabi yon. Kumbaga. So, kumbaga,
at saka yung kanyang emosyon at that time, kasi nga yung kanyang chief of staff dito di ba ito ho ay, di ba, dinampot at nadala nga sa ospital. Ito yung pangyayaring ito, no? So very emotional siya, obviously. Dapat ba nating tanggapin na ang outburst na ito, no, ay dahil sa siya'y tao lamang? Hindi pa po ako ready magsabi ng ganyang ng ganyang Sorry po, conclusion. masyado akong matanong Okay lang po. Opo. Hindi, okay lang po kasi I'm sure marami rin sa ating mga kababayan ang marahil yan din ang tinatanong, hindi ba? Pero sa amin, we're more on the legality kung ito ay talagang masasabi na grave threat na without commenting if it was even an outburst. No? Kung ito ay isang grave threat na or kasi para sa amin, siguro simplihan ko lang, iba kasi para sa amin yung sinabi mong let's say susuntukin kita pag hindi mo binigay sa akin ang wallet mo. Doon sa susuntukin, pag sinuntok mo ko, baka suntukin kita or wag mo kong susuntukin kasi kung sinuntok mo ko, susuntukin kita. These are para sa akin. But again, I don't want to be accused kasi marami na rin nagsasabi na kesyo illegal acrobatics namin yan. Pero yan naman kasi ang realidad, no, na may pagkakaiba. That's why yung konteksto ay gusto nating mapatunayan sa Senate trial. At meron din kaming mga ibang theories, of course, at depensa laban sa ganyan. At para lang maintindihan ng kababayan, at least masagot ko po kayo kahit paano. Opo. Kasi nga din mga kapatid, sabi nga ni attorney, alam niyo ho, ang focus namin dito ay yung legal na usapin, gaya po ng binabanggit nga na ito ay grave threats. Ito ay pagbabanta sa buhay. Alright, ito ho ay klaro, no, na impeachable offense kasi high crime ito. Kumbaga, sabi nga ng mga kongresista. So sila po ay naandoon sa legal na aspeto sa pagsagot doon sa charges na maaring maging laman nito pong articles of impeachment. Kaya ako nagtanong sa puntong yun para sa mga nakikinig na kaya naman ang iyong konteksto dyan, tao lang na nag-meltdown, napuno na, kaya nakapagmura at nakapagdinuro-duro ng ganon. So sabi ni attorney, hindi ho kayo makakatugon po sa ganong aspeto po na, sorry po, tao lang. Opo, well, sa ngayon po, I don't even want to characterize it as a meltdown. So, so gusto lang natin talagang, I hope you understand. Gusto ko lang talagang sabihin na siguro ang tamang gawin dito hindi lamang ng ng defense, pero going forward pag nagsimula na yung trial, kahit po ako pag nagkakaroon ng mga interviews, baka lalo kong ma-explain o maipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung depensa na representa namin in detail. Opo. Pero kung nangyari po ito noong pa, kasi sa inyong paliwanag, may mga konteksto naman yan, no? May mga hugot naman dyan, may mga pinanggagalingan yan. Parang wala kaming narinig man lamang na paghingi na paumanhin dito ng Vice Presidente. I mean, kung siya ay nadala lamang ng kanyang damdamin, kung siya ay emosyonal ang mga panahong yon, walang paghingi ng anumang dispensa kung hindi si Presidente sa taong bayan na gumagalang sa kanya. Kasi, sir, ang issue ho kasi dito, kung ako din po, Vice Presidente ito pangalawa sa pinakamataas. Pag may nangyari si Presidente, siya magiging Pangulo. Kung ganun siya, por Diyos por Santo, baka counting bagay lang. Alam niyo ho yun, makapagdesisyon o kaya makapagsabi ng kung ano man, malaking implikasyon sa bayan. Pero para sa mga mamamayan, bakit para lang sa amin, hindi kay Marcos, hindi kay Martin, hindi kay Ma'am Liza Araneta, ba't hindi man lang humingi ng paumanhin? Hindi po ako makakapagsalita para sa Vice Presidente ukol dyan. No? But again, Manong Ted, sa akin talaga, and I don't want to be unresponsive sa mga tanong nyo. These are things kasi that we will have to contextualize and also explain sa taong bayan through the trial. So kung meron kaming, kumbaga, may mga ilalabas din kami na ebidensya ukol dyan, marahil kung paano umabot sa ganyang hagdong, no? yung kanyang mga pahayag. So, iisa-isahin po natin yan para maipaliwanag. At dun sa pagtatanong, paghingi ng dispensa, I'm not the right person po to answer. Dapat minsan
humingi ng dispensa. So, papakita na lang po namin doon sa aming mga presentasyon kung sakali man na umakyat po sa Senado. But ngayon din po kasi, you have to understand, nung nangyari po ang mga ganito, nagkaroon na kasi ng NBI investigation kaagad. Tapos, nagsampa sila ng reklamo ng grave threat, and not only grave threat but even inciting to sedition laban sa ating Vice Presidente. Kaya noong mga panahon na yon, sumasagot kami doon mismo sa DOJ. At in fact, ongoing pa ngayon yun. I think... Opo. Yes, sir. At yan nga din po, kumbaga, habang may mangyayari pong trial, no, sabi po ng iba, may mga pending cases sa ombudsman, if you recall, no, at maging dito po Yes, opo. sa DOJ. Meron siyang mga nakabimbin doon eh. Parang may mga reserve na mga kaso, ganun po, no, ang sinasabi nga na iba. Natatawa si Atty. Opo, pero yun nga po, alam niyo po, Manong Ted, i-clarify ko lang din, no? Very clear naman kasi doon sa decision ng Duterte versus HOR. Ang mga impeachable officers ay may tinatawag na limited procedural immunity. So, ibig sabihin po nun ay hindi naman necessarily na immune sila from suit. Pero habang nakaupo sila, lalo na pag ang penalty ng, kunyari, itong mga criminal offenses na pinafile laban sa kanya, kung ang penalty ay may kasama na removal, whether temporary or perpetual, or sa office, ay ibig sabihin po niyan dapat ma-impeach muna siya bago ma-file bago umusad ang mga ganitong kaso. But again, gusto ko lang po linawin na itong mga nasasabi natin is based on the Supreme Court decision. So, hindi ibig sabihin na hindi siya mananagot. It just means, kung talagang may pananagutan, it just means na kailangan impeachment muna, and then after that, saka na ma-filean ng mga kung ano-anong kaso. Kung sa tingin man nila ay may batayan itong mga kaso. Opo. Kumbaga yung administrative impeachment po ito, yung criminal po, ito na ho yung mga nakaamba ngayon. Attorney, kung mamarapating lang po ninyo, ha? Kayo po yung maaaring sumagot, pwede rin po hindi, igagalang po natin yan. Attorney, ilang kayong abogado? 18 ho ba kayo? 16 po sa ngayon, pero lagyan ko lang po ng konteksto, Manong Ted, kasi lumalabas parang ang dami-dami naming abogado, no? Kaya po umabot ng 16 yan kasi we're working with law firms, no? Kumbaga, for example, ako may sarili akong law firm ko, and then yung Fortuna Narvasa, which is really the lead law firm here, we engage them. We are collaborating with them, kaya kami naging 16. So, ibig sabihin, mga associates po kasi yung iba dyan, ng mga law firm, and then we're working as a team. But it doesn't mean na meron tayong 16 na individually na na-engage na lawyers. Doon mismo, opo. Yung nga po, para mas klaro. Pero attorney, ito po, kasi alam niyo ho, ang klasifikasyon nga, di ba, sa mga abogado, merong abogado de Campanilla, may abogado de Batingao, no? As in, yung pong Narvasa Law Office na yan, hindi ho naman maitatanggi din. Isa yan sa mga kinikilala. And ang impresyon kaagad, mamahaling abogado yan. So, dito po sa isyong ito, sa problemang ito, sa kasong ito, mawalang galang lang, sino nagbabayad sa inyo? Ito ho ba'y pwedeng gastusan? Official ho kaya ito na pwedeng sabihin na ang pondo ng OVP ay pinapayagan ng batas na gastahin para sa kasong ito to pay all her lawyers kasi ito naman ay official function, kumbaga. Ay, hindi po, Manong Ted. Again, I cannot, because of attorney-client privilege, no, at siyempre ethical reasons, we cannot disclose kung ano yung detalye ng aming engagement. Pero masasabi ko sa inyo ngayon na definitely hindi po pondo ng OVP ito. Dahil ang kaso, kahit na in relation to her office, is personal to the Vice President, no, as the impeachable officer. So, hindi po pondo ng OVP or pondo ng gobyerno kung meron mang binabayad sa mga abogado dito. Opo. So, hindi pera ng bayan ang ipambabayad kung may bayad man dito sa mga abogado na siya magtatanggol sa Vice Presidente. Tama po kayo doon.
Opo. And thank you for at least putting that on record para hindi naman isipin ng tao na taxpayers' money ang ginagamit. Opo. Paano po ngayon, attorney, yung naunawaan namin yung confidentiality na yan between your client and itong mga abogado niya, na naman itong mga pwede, no? Pwede magpakalat na naman na mga kalaban ng bise na baka naman si Michael Yang ang nagpopondo dyan. Baka na naman yung Sammy Uy na yan. Baka na naman mga ano ang nagpopondo dyan. Paano ho kaya natin po sasagutin yon? Wala pong ganun nangyayari, no? Sa amin, our engagement is strictly and directly with the Vice President. So, sa akin po, gusto ko po pabulaanan yan. Siyempre, hindi natin may iwasan na maraming pundits, maraming magkakalat ng mga chismis. Pero sa amin, I deny any payment or whatsoever kung meron man being received from any third party. No? It's really the Vice President in her own personal capacity. Okay, sige po. So again, mga kapatid, kaya ho kami nagtatanong nito, parang ho mismo masagot ni Attorney Powa, lalo na po doon sa gagastusin ni Vice Presidente sa kanyang legal bills. Kasi po, may gastos ito. Hindi ho maitatanggi yan, may gastos po ito. Okay, Chia, pahabol ng katanungan po daw. Oo. Attorney, pahabol lang po. Ito nga pong House panel voted not to open the sealed BIR box containing tax records. Ito pong si VP Sara, maging po ng kanyang asawa. Ang sinasabi nila, hahayaan ng Senado na doon na po buksan ito. Kung sakali man po ba, kayo po ba, pag umabot na to sa Senado, papayag po ba ang kampo ni VP Sara na makita at mabuksan sa publiko yung tax records nilang mag-asawa? We'll take it one step at a time, Ms. Chacha, kasi sa amin wala pa kami doon, no? Kasi sa ngayon, as you know, hindi naman kami yung nag-oppose mismo doon sa pagbubukas ng box. It's really the BIR because we also cannot compel them to violate, no, the provisions of the tax code. So marahil mas maganda munang itanong sa BIR yan. Sa amin, totoo lang, hindi pa kami umaabot sa punto na yon. Kung naalala nyo, may ganyan ding para scenario nung era of impeachment, hindi ba, nung envelope naman na ayaw pabuksan. Pero sa amin sa ngayon, hindi pa namin pinag-uusapan yan dahil really, it's really a matter between the BIR and the BIR complying with the tax code. So tingnan natin. Again, I don't want to be evasive kasi as much as possible sa interviews, I would rather not be evasive kasi baka iniisip, meron tayong sinusuppress or whatever. So sa atin, we will take it one step at a time. Kung umabot sa punto na yan, palagay ko mas makakasagot ako sa inyo kung dapat buksan na hindi. Kasi sa ngayon, the issue is really between the BIR and of course the Committee on Justice kung ano ba talaga ang batas ukol dyan. But ang sinasabi kasi ng BIR is confidential yung mga ganyang bagay. Pagdating naman sa I think may nabanggit sila na only in aid of legislation in executive session at yan yung pinagtatalunan nila dahil hindi nga in aid of legislation yung nangyari. Although nakita naman natin na hindi na nabuksan yung box, kung mag-figure, so hindi marayo na talagang maging issue yan, no, pagdating sa Senate trial court kung talagang aakyat. At siguro we'll take it one step at a time muna. At definitely magkakaroon naman tayo ng panayan by that time para mas may concrete legal position na kami. Opo. You are going to cross the bridge when you get there, ika nga po, attorney. Opo. So, attorney, crossing the bridge, no? May 13 ang sinasabi sa mga balita ngayon, wala pa ho namang confirmation dyan, na posibilidad, no? Ito ho sa Manila Standard, I think, ang kanila pong headline today, kung babasahin ko, Senate impeachment trial likely to start May 13. Meron pong pending na travel permit na si VP Sara na hinihingi. Will she travel abroad habang may trial? Sa ngayon po, to be honest, kasi diba meron yung travel po niya na kumbaga na-reschedule muna niya, naglabas naman siya ng statement niya. Sa ngayon, we just have to get confirmation with her kung itutuloy pa niya yung travel at kung magta-travel man siya, kailan siya makakabalik. But yung sa May 30 naman po, pag nagsimula naman po kasi yan, ang proseso naman po, tayo magkakaroon ng pagkakataon na mag-file na naman ng ating answer
Mm-mm. So, hindi naman po ibig sabihin nun ay once agad-agad. ma-transmit, agad-agad trial na. No? In fact, we'd like to also see kung ano yung rules or kung may mga pagbabago Oo. sa rules doon sa mismong impeachment court. Yung dumating tayo sa punto na yan. But definitely, whatever happens, batay doon sa kanilang rules ngayon na sinusunod, meron tayong pagkakataon mag-file ng answer katulad last year kung saan nakapag-file din tayo ng answer. At pag nag-file tayo ng answer, meron ding binibigay, inilalaan na sapat na araw para makapag-file ng reply naman yung prosecution. So, hindi pa tayo clear kung kailan mismo mag-start yung physical trial kung saan we will have to really appear before the impeachment court. So, kung kinakailangan na nandun yung ang Vice Presidente, that is something, of course, that we will have to relate to her and then we'll leave it up to her to ensure na kung mag-a-attend siya o hindi. But sa ngayon kasi hindi pa tayo clear sa dates eh. In fact, hindi rin natin alam kung kailan ba talaga dadalhin to sa plenary. Although may mga pahayag na, but those things can easily change eh. So kahit sa May 4, we will be monitoring. Opo, okay. Sige. Kasi nga, if you recall mga kapatid, hindi ho ba nang dumating, nung tinalakay po, yung unang impeachment na nabasura, binigyan muna ng kopya yung bise, binigyan ng pagkakataon sumagot, di ho ba, if you always remember. And also, yun po, yung mga panuntunan na ilalatag gaya po ng mga no motion to dismiss agad. Alam niyo yung mga ganong-ganong usapin kapag naandun na po ito sa impeachment court. Okay, so attorney, nasaan ngayon si Vice? Ang alam ko po, nandito naman po si Vice Presidente ngayon. Hindi kami nakapag-usap extensively after nung hearing ng probable cause. I think she has her schedule. Although syempre hindi na ako part ng OBP, so I wouldn't know her movement. No? But ang sa pagkakaalam ko, nandito naman po siya sa ating bansa sa ngayon. Whether or not she has travel in the next few days, this is something I'll have to confirm with her. Base na rin, but just being her lawyer para matansya natin kung kailan ba talaga magsisimula at ang trial sa Senate kung sakali man. Dahil huwag natin kakalimutan, dadaan pa to ng plenary. And so we don't want to also preempt kung ano or speculate on kung ano ang mangyayari sa plenary kung talagang may 1/3 vote para iakyat ito sa Senate. Opo, yes sir. Sabi nga po ni VP Sara, as always, syukran. Salamat na marami, attorneys, sa inyong panahon. Maraming salamat, Manong Ted at Ms. Chacha. Thank At you, siguro Attorney. naman po, pag may